Congrats, idol! May diploma ka na. Pwede mo na yung ipa-frame, isabit sa pader, at titigan habang kumakain ng beef noodles. Kasi aminin na natin sa 2026 ang diploma mo, gate pass lang yan para papasukin ka ng guard. Pero kung gusto mo ng sahod na hindi pang survival mode, iba ang hahanapin sa'yo. Yung 16,000 pesos, para yan sa nag-aral. Yung 30,000 pesos pataas, para yan sa marunong dumiskarte. Ituturo ko sa'yo yung hidden skill na hindi tinuro ng prof mo. Ang sakit, di ba? Akala natin pag nakatoga, tapos na ang hirap. Yun pala, simula pa lang ng Hunger Games. 4 years kang nagpuyat para sa kaprasong papel, tapos ang offer sa'yo, pang provincial rate sa Metro Manila Living, nagbago na ang laro pero player 1 ka pa rin sa Super Mario. Alam nyo yung favorite script ng mga HR at boomer na tito tuwing interview? Huwag ka muna tumingin sa sahod, experience muna. Follow your passion, the money will follow. Naku, scam yan kapatid! Budol yan ng 2026. Nakakagigil, di ba? Isipin mo, tayo ang nagpapakahirap, tayo ang puyat, tapos sasabihan tayo na okay lang maliit ang kita basta may natututunan. Saan ka kukuha ng pangrenta? Sa passion? Pambayad sa Meralco? Experience? Pwede ba yun ibayad sa cashier? Huwag na tayong maglokohan. Hindi na uubra sa math yan. Kahit anong calculator pa gamitin mo. Ang average corporate increase, swerte na kung umabot ng 3 to 5% per year. Pero ang bilis ng inflation parang runner sa Olympics. So kung magsisimula tayo sa bottom, doon na rin tayo tatanda. Hindi ito climbing the ladder. Ito ay paghuhukay ng sarili nating libingan sa career. Ang tawag dito, pang-uuto. Tayo ang nagpapayaman sa kanila habang barya lang ang inaabot sa atin. Ilabas natin ang resibo. Huwag na tayo magbolahan Wala nang bisa ang diploma ngayon. Ang labanan na, anong kaya mong gawin bukod sa pumasok on time. Ang generic admin or staff, hanggang 16,000 to 20,000 pesos lang ang offer. Pero kapag may specialized skill ka, biglang lipad sa 60,000 to 80,000 pesos. Isipin mo, 275% to 375% ang itataas ng value mo dahil lang sa isang skill. Ano yung mga yan? Spanish bilingual, pumapalo ng 90,000 pesos. Video editing for Reels, $10 per hour. Kaya mong mag-uwi ng 46,000 part-time. Data analytics, nasa 45,000 pesos agad. Yan ang difference ng encoder sa analyst. Ang masakit, kinakain tayo ng inflation. Ang CPI ngayon, January 2026, ay nasa 131.0 na. Ang 16,000 pesos mo ngayon, parang 12,000 pesos na lang ang halaga niyan noong 2020. Lumiit na, namayat pa. Mas mahirap pa tayo sa fresh grad noon. Tapos, kakaltasan pa natin. 16,000 pesos gross minus 400 pesos sa PhilHealth, 720 sa SSS at 200 pesos sa Pag-ibig. Ang maiuwi mo na lang, 14,680 pesos. Diyos ko, pang poverty line na yan para sa pamilya. Nakakagalit, di ba? Pero eto ang pinakamasakit na part, kapatid, yung gap. Kung 16,000 pesos ang sahod mo dahil diploma lang ang bala mo at 30,000 pesos naman sana kung may hidden skill ka, lugi ka ng 14,000 pesos bawat buwan. Sayang, sabi mo? Hindi lang yan sayang. Ano ba yung 14,000 pesos na yan sa buhay natin? Sa presyo ng Chicken Joy Solo na 89 pesos, that is 157 Chicken Joys. Imaginein mo yon, isang bundok ng manok, yung amoy ng gravy, yung lutong ng balat. Araw-araw 5 Chicken Joy ang tinatapon mo sa basurahan. O kaya 11 sako ng bigas. Yung tipong hindi ka nakakabahan pag oras na ng hapunan. Rinig mo yon? Tunog ng siguradong hapunan yan. 11 sako, kapatid. Pero dahil kulang tayo ng isang PDF certificate, sa boss mo napupunta yung bigas na yan. Ikaw ang nagpapakain sa pamilya niya habang tayo nagtitipid sa ulam. Ginawa mo pang charity ang sarili mo. Kaya kung ayaw mong maging charity ward ng kumpanya habang buhay, mag-subscribe ka na. Libre lang to, unlike sa Spanish lessons na balak mong enrollan. Tama na ang drama sa manok. Punasan mo na yung laway mo. Seryoso na tayo. Ibahin natin ang laro. Ang tawag dito, resume na may laban at discarding legal. Ganito kasi yan, kapatid. Ang diploma mo, sa totoo lang, parang valid ID lang yan. Patunay na nag-exist ka, na kaya mong mag-follow ng instructions at hindi ka kriminal. Pero ang skill, yan ang pera. Yan ang currency. Para tayong bumibili sa grocery gamit ang high school medal, walang tatanggap niyan. Miss, wala akong cash. Pero Dean's Lister ako noong 2022.
Tatawanan ka lang ng guard. Hindi tinatanggap ang valid ID pambayad sa corned beef. Kaya titigil na tayo sa pagwagayway ng ID. Ngayon, mag-iimprenta tayo ng pera. Handa ka na ba? Kasi eto na ang step by step kung paano mo gagawin ang 30,000 pesos na yan nang hindi bumabalik sa college. Okay! Ilabas ang notebook. Ito ang The 2026 Career Hack. 5 steps lang to pero ito ang mag-aangat sa'yo sa laylayan. Step 1. Magkarga ka ng bala. Tigilan na natin ang paglalagay ng Microsoft Word Literate sa CV. Basic na yun. Ang kailangan mo, multiplier skills. Sa video, huwag mo sabihing, marunong ako mag-CapCut. Pumunta ka sa Blackmagic Design website. Download mo ang free DaVinci Resolve at i-take mo ang End User Certification Exam at libre yan. Pag may certificate ka galing sa mismong gumawa ng software, hindi ka na editor lang, certified professional ka na. Sa language, huwag ilagay ang conversational English o Spanish. Walang presyo yan. Mag-take ka ng EFSET para sa English. Makakakuha ka ng LinkedIn verified URL. Sa Spanish naman, gamitin ang Cervantes o Testizer. Ang hanap ng HR ay CEFR B2 level. Hindi, hola amigo! Sa data, kung Excel ang trip mo, huwag kang tumambay lang. Kunin mo ang IBM Data Analyst course sa Coursera o audit mode para libre ang aral. O sa Upgrad, gawin mong portfolio ang skills mo. Step 2, ayusin ang papeles. Ngayong may bala ka na, ayusin natin ang benta. Kung fresh grad ka o career shifter, itapon mo yung chronological resume na nag-highlight ng dates. Halatang student ka pa dun eh. Huwag mo ilista kung kailan ka gumraduate. Ilista mo kung ano ang kaya mong gawin. Yung skills ang bida, hindi yung taon. Ilagay mo sa taas, bilingual specialist o DaVinci Certified Editor. Tapos, pag inoferan ka ng 16,000 pesos, gamitin mo ang interview pivot. Sabihin mo, Ma'am, I can do the admin work, pero kaya ko rin gawin ng social media videos nyo na nagkakahalaga ng 20,000 pesos pag in-outsource nyo. Bundle na natin sa 25,000 pesos. Save pa kayo. Boom! Diskarte! Step 3. Diskarteng legal. Kung mag-freelance ka bilang video editor, huwag kang matakot sa BIR. Pumunta ka sa local negosyo center mo at mag-register ka bilang BMBE o Barangay Micro Business Enterprise under RA 9178. Ang premyo, tax exemption. Legal to ha, hindi to magic. Solo mo ang kita mo. O kaya naman, sa BIR Form 1901, i-check mo ang 8% flat tax rate option. Iwas sakit ulo sa computation, iwas bawas sa bulsa. Step 4, huwag waldasin. Pag kumikita ka na ng 30,000 pesos, huwag mo agad ipangkape. Tandaan, ang inflation ay nasa 3 to 5%. Ipasok mo ang sobra sa Pag-ibig MP2. Hayaan mong gobyerno ang magpalago ng pera mo habang natutulog ka. Step 5, huwag pabuli. At kung may mamburaot sa'yo, resbakan mo. Pag binarat ka at mas mababa pa sa minimum wage ang offer, mag-file ka ng complaint sa E-SENA o E-SENA ng DOLE. Online lang yan ha. At kapag pinilit ka magbayad ng training bond pero wala namang tinuro, NLRC ang katapat niyan. O may bala ka na. Subscribe ka na para sa next problem mo ha. Ang diploma, pinaghihirapan ng 4 na taon. Ang skill, kinukuha ng 6 na buwan. Pero yung skill ang magpapakain sa'yo sa 2026. Pumili ka kapatid. Frame sa pader o laman ng wallet. Lugi ka kung diploma lang.